maling paggamit ng kamay. Ay no, hands that shed innocent blood. Verse 3. Maraming tao ang gumagamit ng iba't ibang bagay sa mundong ito na yung mga sangkap ng kanilang mga katawan, kasangkapan ng karumihan, kasangkapan ng kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon ng Diyos diyan na kinamumuhian niya itong bagay na ito sa tao. Na kung ito nga ay ginagamit natin po sa matuwid na bagay, hindi niya kakamuhian niya. Yun lang po yun. Ito ang mga sangkap ng katawan na kinamumuhian ng Diyos kung ito ginagamit ng tao sa kasamahan. At number 1 na nga sa listahan ay ang mga mata. Ano ho? Alagaan po natin yung mga sangkap na yan. Kaya nararapat lamang na kontrolin natin ang ating mga sangkap ng katawan. At ang ating mga pamumuhay ay iniingatan natin patungo sa tamang landas. Lagi tayong itinutuwid ng banal na kasulatan. Bawat mababasa natin dito, sana maalala po natin pag tayo umuwi sa bahay. Paksa ni brother, ganito sana maalala natin yan. Enlightenment po yan para sa ating ikabubuti. Kawikaan 4:18-19. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. Pero ang pamumuhay ng taong masama ay parang kadiliman. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Kita po natin, pinakikita dyan yung masama at mabuting paraan ng pamumuhay. Marami ang umaatake sa atin bilang tayo ay mga Kristiyano. Sana mapaglabanan natin yung mga bagay na yan patungkol sa mga hinaing nila sa bawat isa sa atin. Ano po? Dito sa English translation, the path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter to the full light of day. But the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. Nakikita dyan yung righteous and wicked. Ano po? Sa Matthew 5:14, sinabi niya sa Sermon on the Mount pa rin, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Sino? Yung mga alagad. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Napakahalaga ng isang alagad sa paningin ng Diyos. Kaya nga tayo ay tinuturuan. Ayon sa binasa natin kanina sa Colosas, tinuturuan tayo, mga kapatid, ng banal na kasulatan. You are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. Sa iba pang mga talata, John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ito po yung pamumuhay ng mga alagad. Ano po? Pamumuhay na sumusunod sa ating Panginoong Yesus, na magkakaroon tayo ng tinatawag na enlightenment sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin ninyo, bakit yung mga balita nakakadismaya, no? May pinatay na bata, nilagay sa maleta, inaarot. Paano nagagawa nitong mga sobra ang kasamaan ng tao sa ngayon? Kaya makikita natin doon sa talata, yung pamumuhay na matuwid sa harap ng Diyos ay isang bagay na dapat maalala ng bawat Kristiyano. Gusto niyo ng payapang buhay, maglingkod po tayo sa Diyos. Kasi ang sabi diyan, ang sumusunod sa akin hindi na mamumuhay sa kadiliman. Merong tinatawag na transformation, na nagaganap sa isang individual, na kailangan laging may epekto yung salita ng Diyos sa ating mga pamumuhay sa araw-araw, makikita. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya rin nagbigay liwanag sa aming mga isipan, sabi ni Pablo, para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Jesucristo. Nahayag ito Si Apostol Pablo ay apostol ng mga hintil. Nagkaroon ng bangayan ng mga hintil at Hudyo, na ang intindi ng mga Hudyo, sila lang yung may kaligtasan sa
Aklat ng Roma, hindi ako nagkakamali po. Ano po? At maraming ipinaparatang sa ating mga hintil na dahil tayo ay mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, pinag-isa ng ating Panginoong Yesus lahat. Wala nang magiging Hudyo o hintil man sapagkat tayo lahat ay iisa kay Kristo. Nasa Galatia, ano po? Na tayo ay nagkaisa ng pamumuhay, hintil at Hudyo. So makikita natin dyan, pag tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, laging mayroong enlightenment. For God who said, "Let light shine out of darkness," made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Yung ating mga dating pamumuhay na masama, papalitan na yun. Ayan o, yung from darkness to light. Ano po? Yung knowledge, ayan, isa yan sa light na binabanggit sa banal na kasulatan, yung knowledge sa Word of God. The light of the body is the eye. Kung ating summarize, or the candle of the body is the eye. For the eye is that in the body, as a candle is in the house. By the light of it, the several members of the body perform their office. And what is said of the eye of the body is transferred to the eye of the mind. If therefore thine eyes be single, that is, if thy mind be liberal, generous and bountiful, for Christ is still upon the same subjects of liberality and against covetousness, and here speaks entirely in the language of the Jews, who could easily understand him in whose writings we read of two sorts of eyes, a good eye and an evil one. So yun lang yung pinapaksa ng ating Panginoong Hesus. Kung masama ang iyong mata, ilawan, ang sabing ganon, eh nasa kadiliman ka. Kung mabuti ang iyong mata, ikaw ay nasa kaliwanagan. Sa panghuling talata, ang dating Biblia, idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibig sabihin, kung ikaw ay dating walang pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga kasulatan, magkakaroon ka ng enlightenment. Ano ho? Dati tayong mga bulag. Nasabi diyan, idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubaso. Iniibig ng Panginoon ang matuwid. Lagi tayo doon po sa part na yon. Ano ho? Na anuman ang mangyari, tayo ay nasa paglilingkod sa Diyos. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lift up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Iniibig niya yung gumagawa ng katuwiran. Sa ADB, kanina binasa natin ay ASND, sa ADB, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos na liwanag. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Kung makakapag-isip-isip po tayo dyan, ano? Kung paano nga natin ginagamit ang ating mga sangkap ng katawan na ito. Sangkap ba ito ng katawan para sa Diyos? O itong lahat ng ito ay sangkap ng kadiliman? Pag ganon ang nangyari, lalo na kung tayo ay isang Kristiyano, namimihasa tayo sa paggawa ng ganon, mawawala po yung offer ng kaligtasan, mga kapatid. Napakahalagang bagay na to kasi maganda yung kahit ka na nahirapan sa mundong ito, eh sa kabilang buhay, eh hindi ka na mapaparusahan. Ano ho? Yun ang hinahangad ng bawat Kristiyano. At sa umagang ito ay iniiwan ko sa inyo, mga kapatid, ang paksa na ito na magbibigay sa atin ng kaliwanagan. At kung lulubin ng Panginoon sa panghuli nating chapter, yung sa riches, you cannot serve two masters na binabanggit po at papasok tayo sa chapter 7. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umaga ito. Tayo po ay gugunita ng ating gawain, ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa salong ng Panginoon. Sumating lahat ang Panginoon sa umagang ito. Awitin po natin ang break down the bread of God.